Sumuko na sa NBI Davao ang dalawang personal assistant ni Pastor Apollo Kibuloy. Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, please click mo na yung Jeremy's TV Manila. Anyway guys, wala nang bayad, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much. So medyo paggabi na guys. So topic natin for today's video, Pastor Kibuloy tinuturing na o isa ng pugante dahil naglabas na nga ng warrant of arrest itong DOJ sa Davao na kung saan ay di umano'y mga kasong sinampa sa kanya. So nakita natin na sunod-sunod na ang ano ni Pastor Kibuloy. Nung una mga subpina pa lang, ngayon warrant of arrest, di ba? Kasama na yung kay Senador Risa Hontiveros na kung saan hinahunting din. Guys, hinahunting din dahil nga kailangan niyang humarap sa Senado. Ito inihintay ng mga DDS, di ba guys? Sabi nga nila, tigilan nyo na yan yung investigasyon. Sabi kay Senador Risa Hontiveros, hindi ka korte, tigilan mo yan, di ba? Ganon din ang panawagan ni Amy Marcos. Sila Robin Padilla, mga DDS supporter, di ba? Sila Sara, pinagtatanggol pa itong si Kibuloy, na kung saan ay tinulugan pala nung sa panahon nung tatay ni Sara, itong si Digong, sa Davao, di ba? Tinalugan to dahil nga pinapa-review yung kaso dahil na-dismiss na to guys. Actually yung kaso dito na-dismiss na at dahil nga alam naman natin nagkaaway na yung Marcos Duterte, Romualdez, so ngayon binabalikan sila at naglabas na nga ng warrant of arrest at yun na nga, pinuntahan na guys, hindi nakita pero may sumuko na sa kanyang kasama sa mga akusado. 5 pala sila dyan, kasama si Kibuloy at yung mga ibang kasama nila na may kaso ring child abuse na kung saan sumuko na kahapon pa yung 3 at yung 2 ngayon at nagpiyansa na daw. Pero si Kibuloy wala pa rin guys, ninataguan pa rin yung batas at hindi malaman kung saan nagpunta. So narito guys, panoorin muna natin yung balita tapos tuloy natin ang ating reaction. Pasok! Sumuko na sa NBI Davao ang dalawang personal assistant ni Pastor Apollo Kibuloy na sina Jacqueline Roy at Ingrid Canada. Dagdag sila sa 3 pang sumuko kahapon na sina Crescente Canada, Pauline Canada at Sylvia Simanyes. Dawit silang lahat sa kasong child abuse. Pare-pareho nang nagmulta ng tig 80,000 pesos ang 5 kasamahan ni Kibuloy. Bukod tanging ang pastor ang hindi pa rin mahagila, kaya itinuturing na siyang pugante ng mga otoridad. Bukod sa kasong child abuse, naharap din si Kibuloy sa kasong sexual abuse na bailable sa halagang 200,000 pesos. Tanging mga abogado lang niyang humarap sa mga otoridad nang puntahan ang mga ari-arian ng pastor. Kumpiyansa naman ang NBI na nandito pa rin sa Davao si Kibuloy. Sinabi rin ng Bureau of Immigration na hindi pa ito nakakalabas ng Pilipinas. Meron tayong mga monitoring na andito pa siya sa Davao. But this warrant of arrest is unexpected. No? Siguro ang paglabas ito kahapon, kami yung first na nakakuha. And alam na rin nila. And we surmise na siguro si Pastor andito pa. Pero ang Philippine National Police, hindi nila inaalis ang posibilidad na wala na sa Davao si Kibuloy. Po manhunt operation po yan. So hindi na lamang po siguro magiging limited yan sa Davao region since he was not located within the area po of Davao. Then yung ating tracker teams po would also implement doon sa mga areas na sa tingin po nila na possible na kinakokoonan po ni Pastor Kibuloy. Nagbabala rin ng pulisya na mananagot sa batas ang mga taong nagkakanlong o tumutulong sa pagtatago ni Kibuloy. Sa kabila niyan, umaasa ang NBI at PNP na kusang susuko sa kanila ang pastor. Ayon sa korte, dapat personal na pumunta si Pastor Kibuloy sa Regional Trial Court para magpiyansa. But automatic yan, since alam na rin namin na meron siyang contempt warrant sa Senado and sa Congress. Once na mahuli natin si Pastor Kibuloy, automatic, kasi available man to dito, he will be turned over to Manila.
Sa ngayon, mas pinaigting na ang tracker team ng NBI, CIDG at intelligence community para mahanap ang kinaroroonan ni Kibuloy. Nagbabalita mula sa frontline. So yun guys, napanood nyo, di ba? Matindi talaga, di ba? Yung mga kasama ni Kibuloy sumuko na at nagpiyansa na. Pero siya no show pa rin. Tinataguan pa rin niya ang batas. Kaya nga tinagurian na sang pugante guys. Itong mahirap kay Kibuloy dahil nga nung panahon ni Duterte, nasanay sila na kahit anong gawin nila, lalo na sa SMNI, kahit na anong gusto pa nilang, kung sino man gusto nilang banatan, binabanatan nila dahil kay Duterte, secured sila. Pero ngayon wala na si Duterte at ngayon, hinahabol na siya. Meron na sang kaso sa Amerika at ngayon yung mga kaso dito sa Pilipinas lumalabas na rin. So, ito guys, itong kaso dito sa Davao, available naman. Pwede naman siya magpiyansa. Kaya nga yung mga kaibigan, yung mga kasamahan niya, nakapagpiyansa na. Pero siya, no show pa rin. Ang alam natin kasi nung in-interview sila dati, parang ayaw niyang may skandalo. Siyempre, pag lumabas yan guys, talagang malaking balita yan at talagang dudumugin siya ng press at ng social media. So, ganun pa man, tinataguan pa rin niya yung batas. At matindi nito guys, pag lumabas pa yung sa may Pasig, yun ang mas matindi sa human trafficking. Yun guys, non-bailable yun. Hindi siya pwedeng magpiyansa doon dahil nga mas mabigat nga ang kaso sa may Pasig. So abangan natin guys, baka ito lalabas din. Dahil alam naman natin, binakbakan niya kasi itong si Bongbong Marcos, di ba? Ating presidente, kung ano-ano pinagsasabi sa kanya. At sa Senado naman, kung ano-ano rin pinagsasabi kay Senador Rizal Ontiveros, pero hindi naman siya umaharap. So, ang nakakalungkot lang, siyempre, itong si Pastor Kibuloy, isang malaking organization na nabuo niyang religion nila. Tapos ngayon, hinahabol na sa... Kaya nga hindi siya sanay guys, lipat ko lang ha. Medyo madilim na kasi. Kaya nga yun guys, hindi kasi siya sanay dahil nga panahon nga ni Duterte lahat talaga ay nagagawa nila. So ngayon, wala, ganun talaga, kailangan niya sumunod sa batas. Pero sinasabi ko guys, hindi pa naman siya guilty. Ang problema, hindi nga humaharap. Kaya talagang hinahabol na siya ng ating batas. So okay guys, anong masasabi nyo dito? Magpapakita pa kaya itong si Kibuloy o nasa ibang bansa na? Di ba? Kasi ang solusyon lang dito, kailangan magpakita lang siya. Subalit hindi siya nagpapakita, kabi-kabilaan na yung warrant of arrest sa Senado, may subpoena na rin sa Congress. So, ang dami na. At ngayon, sa DOJ, na kung saan hinihintay ng mga DDS, ito na nga pinagbigyan na siya. So, right guys, abangan natin kung magpapakita siya at ilalabas na ulit ang warrant of arrest sa Pasig. So, hanggang dito naman po guys. Abangan nyo sa susunod kong vlog. Thank you very much.